reverence to our country by singing the Philippine National Anthem. And let us prepare our hearts as we declare God's blessings upon this gathering. Let us remain standing and join our spiritual director, Brother Eddie C. Villanueva, for a powerful declaration. And be ready to give God the best worship that He deserves as the JIL 1/3 District of Albay leads us in praise and worship. This will be followed by an opening prayer to be led by Reverend Marcia N. Moico, Albay Provincial Pastor. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa.
No longer
clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. It is you only, Jesus, our God, our rock. 'Cause you are my God, the great I am, and you are the rock on which I stand, and you reign. Come on, church, let's declare it. You reign, oh Lord. You reign. You reign. Sing it one more time. You are my God. You are my God, the great I am, and you are the rock on which I stand, and you reign. Let's declare it. You reign, oh Lord. You reign. You reign. You reign. You are my God. You are my God, the great I am, and you are the rock on which we stand. Let's declare it. You reign. You reign. You reign, Lord. You reign, oh Lord. You reign. You reign. For the last time, shout it out loud. You are my God, the great I am, and you are the rock on which I stand. You reign in our hearts. Reign in this place, Lord. You reign. You reign. We lift you high, higher than all others. We lift you higher, higher, higher than all else. For great are you, Lord. For great are you, Lord, and worthy of all God. Glory and honor and praise. We lift you high. We lift you high. Higher than all others. We lift you high. Higher than all else. For great are you, Lord. For great are you, Lord, and worthy of all God. Glory and honor and praise. Tell the Lord, for great are you, Lord. For great are you, Lord, and worthy of all God. Glory and honor and praise. With all of our hearts, let's sing. For great are you, Lord, and worthy of all. You are worthy of our praise and honor and praise. The Lord is worthy to be praised. At this time, let us sing a melody of praise to the Lord. Hallelujah. You are worthy. Our rock on which we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Receive our highest praise. Receive, Lord. You are the center of this gathering, Lord. You are the center of our worship. Bigyan muna natin malakas na palakpak ang presensya ng Diyos sa lugar na to. Yes! Yes! Thank you, Lord! Thank you, Holy Spirit! Thank you for your mighty presence in this place. Hallelujah! At before tayo manalangin, magpasalamat muna tayo sa ating Panginoon na naging successful. Naging successful po ang evangelism and church planting at ang healing
Crusade sa Bato, Catanduanes at sa Placer, Masbate. Thank you, Lord! Thank you, Lord, na maraming tao ang nakakilala sa iyo. Ikaw lamang karapat-dapat tumanggap ng papuri at pasasalamat. Kaya sa ngayong umaga, patuloy po namin in-acknowledge ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan na ang buong Bicol Region, salamat Panginoon na napili upang patuloy na mag-conduct ng leadership equipping and MIS enhancement training. Salamat Panginoon sa pangunguna ng aming ESLOP Director, si Reverend Adi Asi at ang lahat ng mga regional pastor and provincial pastor ng ESLOP na sama-sama sa ngayon na nakasama po namin upang patuloy ma-equip ang lahat ng mga leaders, workers, pastors dito po sa buong Bicol Region upang ang Bicol Region ay patuloy na maging fruitful, maging mabunga at patuloy makapagbukas ng marami mga churches noon po sa iba't ibang mga towns. Kaya salamat na sa ngayong umaga. Holy Spirit, kayo po ang magbibigay ng karunungan, ng talino, kaalaman nagmumula sa iyo sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita na aming mapapakinggan sa ngayong umaga. Salamat po, O Diyos, sa mga speaker, lalong-lalo na Panginoon sa buhay na Reverend Adi Asi. Salamat po sa kanyang buhay na patuloy niya, Panginoon, ang lahat ng nasasakupan ay tinitingnan niya upang patuloy na maglago, upang mapulpil ang vision sa bawat probinsya. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa buo nilang team na iningatan mo po sila. At sa ngayon, sama-sama po kami. Handa mo kami, Panginoon, ang bawat puso na nandito, na makinig at mag-aral upang mahubog, ma-equip po kami, madagdagan pa ang aming talino at karunungan. At lalong-lalo na kami, Panginoon, ay madala doon sa direksyon na plano mo sa amin, sa bawat isa, sa bawat probinsya na kung saan po kami itinalaga. We pray, O God, na ngayong taon ay patuloy po na maging fruitful ang taon na ito sa lahat ng mga provinces. Lord, salamat na magre-raise up ka pa na maraming mga pastor, church coordinator, ang mga life group leaders at iba pa, Panginoon, mga workers na mayroong passion, mayroong burden for the lost. Kaya salamat po sa ngayong umaga ng bawat isa po sa amin ay patuloy na ma-expect na makakatanggap ng mga pagpapala nagmumula sa iyo. Salamat po, Holy Spirit, dahil ikaw po ang great programmer, ikaw po ang great teacher sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, ikaw ang maitaas at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Lahat nagsabi pong Amen. Thank you so much po, JIL 3rd District Albay 1, and of course, Pastora Mar. Sige po, you may now be seated. And once again, welcome po to our leadership equipping and MIS enhancement training of the JIL Bicol Region. And of course po, welcome po sa ating ESLOP team na pinangungunahan of our Reverend Melquiades Adi Asi. Amen. And right now po, as of 10:48 a.m., we are 277 delegates all over from the different provinces of JIL Bicol Region. Isang malakas na palakpak naman po para sa ating Panginoon. And of course, we are on live po sa ating JIL Bicol Region Private FB Group. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. At alam ko po, lahat tayo ay nagagalak. Kaya pwede po ba nating batiin yung ating mga katabi at sabihin naman nating, I am glad you are here. Ako ay nagagalak na makasama ka sa araw na ito. And of course, now po, to give us some warm opening remarks and set the tone for the day, please welcome our beloved Reverend Rolando B. Rivera, the Director of the JIL Bicol Region. Pastor Rolando.
Praise God! Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Purihin po ang Diyos sapagkat tayo po ay tinulungan ng ating mga kamanggagawa sa Southern Luzon Operations. Dahil meron po tayong 107 municipalities sa 6 provinces ng Bicol Region. As of now, meron po tayong 70 na municipalities na may mga worship services. Yung 37 po na municipalities, meron po tayong 17 na meron na pong life group. At yung 20 po ay wala pang life group and worship services. Ngayon po, by the grace of God, purihin ang Panginoon, meron na pong naidagdag na 2. Isa sa Bato, Catanduanes at isa sa Placer, Masbate. Hallelujah. Praise God. Kaya po, sa loob ng 5 araw ng ating mga kamanggagawa dito po sa Bicol Region, na-saturate po nila ang 6 provinces. Bagamat nagkandak sila ng crusade sa Masbate at sa Catanduanes, pero lahat ng 6 na probinsya ay dinaanan nila. Kasi hindi naman sila makakapasok sa Bicol Region kung hindi dadaan sa Camarines Norte. Yung alay sa Diyos, alay sa bayan, yung boundary ng Bicol Region. Tapos from Camarines Norte, tumuloy po kami ng Albay sa District 1 sa Tabaco. Kasi doon kami sumakay, patungo naman po ng Catanduanes. At from Catanduanes, dumiretso kami ng Pilar, Sorsogon. Kaya naapakan din po nila ang probinsya ng Sorsogon bago tumawid ng Masbate. At from Masbate nga po, na-delay kami. Yung ine-expect naming 2 hours na biyahe ng Pascrap ay inabot po ng almost 3 hours. Kaya na-delay po yung aming pagtungo rito. At ngayon, narito sila sa Camarines Sur. Diba? Kaya 6 provinces. Sa loob ng 5 days, na-saturate. Ano po ang Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ano po yung salita, isang salita na pwede nilang iwan sa atin at maging halimbawa sa atin. Sa akin yung salitang intentional. Intentional. Kasi grabe yung kanilang sacrifice. Iniwan nila yung kanilang comfort zone. Alam nyo, hindi po biro ang pinagdaan ng biyahe. Lalo na itong mga pastor po natin ito, mga dekalibre. Ibig sabihin, maganda ang kalagayan po nito. Pero isinakay ko po sila sa Roro na almost 4 hours and 30 minutes na walang aircon po yun. Kasi wala nang ibang masasakyan kundi yun lang. Kaya, grabe yung sacrifice na kanilang ginawa para matulungan po tayo sa Bicol Region. Kaya walang dahilan, mga kamanggagawa, mga kapatid, na tayo po ay magpursige. Katulad ng halimbawang ipinakita nila. Kasi alam po natin, sa 2028, ito po ang ating golden anniversary ng GIL Church Worldwide. At ang nais po natin na maihandog sa Panginoon sa ating 50th anniversary, lahat ng 107 municipalities sa Bicol Region ay meron ng mga worship services. Amen po ba? Kaya narito po sila para muli tayong equip. At narito rin po sila para yung mga MIS natin maging maayos, accurate yung ating report para hindi po tayo pabago-bago. Nais ko pong ipakilala sila, bagamat mamaya tatawagin po yung kanilang pangalan, pero isang malaking pribileyo at kagalakan na makilala po natin ang ating mga kamanggagawa na bumubuo sa Southern Luzon Operation, yung nasa Calabarzon. Ano yung Calabarzon? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Narito po ang provincial pastor
ng JIL sa buong Cavite. Walang iba kundi si Reverend Janet Saldivia. Palakpakan po natin ang Panginoon. At narito rin po ang provincial pastor ng JIL ng buong Laguna. Walang iba kundi si Reverend Virgie Hernandez. Hallelujah. At narito rin po ang isa sa mga manggagawa sa probinsya ng Rizal. Walang iba kundi si Reverend Melchor Gonzales. At ang ating regional director ng Mimaropa, siya po ang provincial pastor ng Oriental Mindoro. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Reverend Fred Otanes. At narito rin po ang naglakbay hindi lang sa dagat, maging sa himpapawid. Kasi siya po ay naka-assign sa Palawan. Siya po ay nagpapastor sa Puerto Princesa. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Reverend Joey Malaluan. At narito rin po, lagi kong nakakalimutan ipakilala to sa mga crusade. Pero ngayon hindi ko siya makakalimutan. Ang ating Southern Luzon Operation pagdating sa MIS. Siya po ang ating siguro director ng MIS. Walang iba kundi si pastor po ito, Pastor Fred Alcaraz. Hallelujah. At meron po silang isang napakagaling na bahagi ng JAM sa JIL Tanawan. At nung nasa Tabaco kami, inordain ng mga District 1 na pastor. Si Pastor Ronald Singson. Oo, kaya maiiwan na yon sa District 1, no? Kasi inordain nilang pastor. Praise God. Kaya po, kakaiba ang pagkilos ng Diyos. Iba yung pagkilos ng Diyos sa Bato, Catanduanes. Talagang napakaraming first-timer ang dinako ng Panginoon. Iba yung pagkilos ng Diyos doon sa Placer. Ito po ay revival para doon sa mga mananampalataya. And I believe na walang dahilan para yung Masbate at yung Catanduanes ay masaturate. At may nabanggit lang sila na ibulong sa akin ni Reverend Melchor na plano pa nilang mag-second batch bumalik at gusto nilang lakbayin ang Sorsogon. Nandito yung si Pastora May, no? Yan, ganyang kamahal nila ang Bicol Region. Kaya walang dahilan. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kamanggagawa, mga kapatid, walang dahilan para hindi tayo maglingkod ng totohanan, maglingkod ng may pagpupursige, intentional. Di ba? Hindi yung parang naghihintay ka lang kesara-sara, whatever will be, will be. Hindi ganon. Talagang intentional. Huwag mong isipin daw na mahirap, kundi isipin mo na ito'y mahalaga. Kasi kapag mahalaga, kahit mahirap, gagawin mo. Pero kapag hindi mo inisip na mahalaga yon, pag mahirap, hindi mo na gagawin, aatras ka na. Kaya, muli, pasensya na po na late kami, pero all things work together for good. Welcome po ang buong probinsya ng Bicol Region. Welcome po ang mga taga-Kamsur. Nasaan yung mga taga-Kamsur? Sige po, palakpakan natin yung mga taga-Kamsur. Tayo lang po kayo. Welcome natin yung mga taga-Kamsur. Praise God. Daming delegates ng Kamsur. Welcome po ang mga taga-Albay. District 1, District 2, District 3. Yan. Welcome po ang mga taga-Sorsogon. Sorsogon. Praise God. Ayun, mga galing sa Pilar, galing sa, praise the Lord, sa Bulan. Welcome po ang mga JIL Masbate. Masbate. Nasaan ang Masbate? Ayun. Welcome po ang mga galing sa JIL Catanduanes. Yung taga-Catanduanes, bumabiyahe pa po sila. And welcome din po sa mga kapatirang galing sa JIL Camarines Norte. Tayo po kayo mga taga-Camarines Norte.
Praise the Lord. Muli, marami pong salamat. Sige po, makakaupo na po tayo. Maraming salamat po and God richly bless you. Marami pong salamat, Pastor Lando. At marami pong salamat ulit sa ating pong Slope team sa pagbisita po dito po sa Bicol Region. So bago po tayo magtuloy sa ating pong programa, meron po munang gustong bumati. So tatawagin ko po ang ating pong dalawang bisita. Mauna po si Pastor Joey Malaluan. Ito po ay susundan ni Pastor Melchor Gonzalez. Sila po ay magbibigay ng konting pagbati po para po sa ating pong lahat. Pastor? Mag-special number daw po. Request po ni Pastor Virgie. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isa pong karangalang makarating po dito sa rehiyon ng Bicol at nakakatuwa pong tingnan ang atin pong pagtitipon ngayon. Alam mo ninyo, sa Palawan, madalas ko sabihin na ako pinupuntahan ng ating lalawigan dahil sa magagandang tanawin. Pero para po sa akin, ang magagandang tanawin ay ang pagsasama-sama ng mga babae at lalaki. Ang ninanais ay paglingkuran ng Diyos ng buong katapatan. Kaya't huwag po natin kalilimutan na nakasulat sa Philippians chapter 1 verse 6 that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Isa pong pinagpala at mapayapang araw sa ating lahat. God bless you all. Ako ay sa CR lang kumakanta. Praise God. Magandang araw po sa ating lahat. At ako ay nagpapasalamat dahil 60 na ho ako. Hindi ko nasasabihin yung guldo. Noon lang ako nakailibot dito sa Masbate. Although ang aking asawa ay tiga Sorsogon, Bacon, 2 beses na akong nakabalik diyan sa bahay ng aking biyanan. Pero kakaiba po ito nung nalibot namin ng ilang araw. Nakakatuwa po at isang pinagpalang mga araw yung aming pong paglalakbay. At doon po sa aming napuntahan, ay talagang napagpala po yung mga kapatid natin. Kagabi ho sa Placer Masbate ay gumawa ho ng ibang himala naman ng ating Panginoon. Ang mga kamanggagawa po natin doon ay napuspos ng kapangyarihan ng ating Diyos, na alam po natin, ginamit ng Panginoon ang ating SLOP Director. At ang bawat isa po sa amin, nakita ho namin yung kakaibang galaw ng Panginoon. Talagang hindi po aksidente na Holy Spirit Breakthrough ang tema ng JIL worldwide. At ito ho ay dala-dala kahit saan tayo magpunta. At doon din ho sa Masbate, talaga pong sinabayan pa ng pare yung preaching ni Pastor Adi. Talaga hong nanggugulo ang sa bato ho. Kaya yung bato, nakakatuwa po, sabi ni Pastor, ang inyong si Pastor Lando, ay meron na pong church agad. Kasi bato nga po yung pangalan. Sabi ko nga po, kulang na lang buhangin at saka semento. Meron ng simbahan dahil bato. Yun po yung napakagandang ginawa ng Diyos at hindi ka ho magsisisi. Although nakakapagod, pero fulfilling po yung aming ginawang tour. Hindi ho paglalakwatsa. Ito ho ay pagmi-minister sa mga kapatid natin na nangangailangan. And I know and I believe dito rin po, mamaya hanggang sa matapos, ang gawain ito ay alam kong tayong lahat ay pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Ang Diyos ho natin ay buhay, ang Diyos ho natin ay hindi natutulog, ang Diyos natin ay gumagawa ng himala,
Ang Diyos natin ay mabuti at tunay na mabuti. Noon, ngayon, at magpakailanman. So, magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ipagpamuhan ninyo po at yung pinakamahalaga, hindi ko na ipakilala sa inyo. Pasensya na po, sir. Pasensya na po. Kasama po natin ang ating Southern Luzon Operations Director. Lahat na ipakilala ko siyang na-miss. Kaya, pasensya na, sir. Pasensya na po. Walang iba kundi si Reverend Adi Asi. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yun lang po and God bless pong muli. Yan, sign of aging po yan, Pastor Lando. Amen. So, nakaka-bless po na sa team po nila, talagang siguro yung mga 30 dyan at mga 40, talaga pong tama yung sinabi po ni Pastor Lando na huwag magdadahilan. Kasi kaya po nila na bumiyahe ng malayo. Tayo pa kaya na hindi naman po tayo binigyan ng ministry na kailangan nating bumiyahe ng napakatagal. Pero sila po talaga bilang parte ng katawagan nila sa ministry po na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, hindi po talaga sila nagdahilan. Kasi sabi nga po kanina ni Pastor Lando, ang isipin daw po natin ay hindi po mahirap, kundi mahalaga yung ating po mga duties, yung ating po mga ministries. And also, pakisabi po sa katabi, be intentional. Sabihin mo na rin sa sarili mo, be intentional. Mula ngayon, huwag nang magdadahilan. Amen. So as we continue, let's open our hearts to the message of leadership and passion. Please welcome our speaker, Reverend Janet Zaldivia, Cavite Provincial Pastor. Bigyan po natin ng palakpakang Diyos sa kanya pong buhay. Praise God. Sa ating Diyos, laging malakas ang palakpak. Amen! Ipakita po ng Bicolandia na ang Diyos ay buhay sa lugar pong ito ng inyong Region 5. Amen! To God be the glory. So, ako po'y tuwan-tuwa at galag na galag sapagkat itong lakad po namin, kasama po ang ating Reverend Pastor Adi at ang ating po mga provincial pastor ay isang, sabi nga, panalangin kasagutan. Sapagkat sabi ko nga, Lord, nais ko naman tingnan yung, siyempre yung ating mga kalakpit na mga lalawigan, kung ano po yung kanila din po nga, mga magagandang bagay na ginagawa din sa kanila ng Panginoon. Talaga po ako po ay natuwa sapagkat sabi ko lahat saan yatang pumunta na may JIL, laging alive, alert, awake, enthusiastic, bagamat mahaba po ang naging biyahe. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya iisa po ang ating espiritu. Amen? Dahil iisa po ang ating Diyos at iisa rin po ang siyang tunay na gumagabay po sa atin. Walang iba kundi ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Pwede po muna tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin na ginagalang kita, banal na espiritu. Sapagkat wala naman po talaga naman tayong magagawa kung wala ang kanyang kapangyarihan sa ating pong kalagitnaan. Atin po siyang i-appreciate sapagkat siyang iniwan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Iiwanan ko kayo ng advocate. Iiwanan ko kayo ng counselor. Kasi siya ang magtuturo sa inyo ng katotohanan. Hindi siya tatanggapin ng maraming tao. Pero siya ay sa inyo. Sasamahan kayo kahit saan. As we respect the power of the Holy Spirit in this place, hallelujah. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Minsan pa i-awitin natin.
Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahalan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon Everybody sa'yo. sing. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Kailangan kita. Ikaw lamang ngayon. Sabihin natin sa pinakamalakas na piling, banal na Espiritu. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Oh, let's sing the melody of praise right now. Let us worship Him in spirit and truth. He is our awesome God, magnificent God, the God who is alive. He is omnipotent, omniscient. Yes, the Lord is here. The Lord is in our heart and our mind. The Lord, hallelujah, will do great and mighty things upon this place. Hallelujah. You are worthy to be praised, God. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be magnified. You are worthy to be honored, oh God, in this place. Oh, hallelujah. Oh, Yeshua, Rabasika, Lalabakanda, Lalabasai. Rabashika, Lalabakanda, Lalabasai. Halalabashika, Lalabakanda, Lalabasai. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y pumikit. Let us bow down our heads and let us respect the presence of the Lord in this place. Let us pray. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan, salamat. Salamat po, O Diyos, sa pagtitipong ito. Narito ang mga anak mo. Nakikita mo ang kanilang mga puso kung kaano, Panginoon, nais nila na sila po, Panginoon, O God, ay makatagpo ka sa araw na ito. Lord, hindi mo bibiguin ang kanilang mga panalangin. Hayaan mo ang bawat mensahe na dadali ng mga lingkod mo. Ito po'y magbigay, O God, ng lakas at sigla. Panibagong hamon, O Diyos, upang kami magpatuloy sa aming pong paglilingkod. Lord, dalangin po namin, cover us tightly with the precious blood of Jesus. Hayaan mo habang yung salita'y pinapahayag, samahan niyo po kami, Panginoon. I-anoint mo, Lord, ang tagapakinig. I-anoint mo ang iyong salita. I-anoint mo rin, Lord, ang tagapagsalita. Samahan niyo po kami at we promise, O God, we will give you honor and glory. And this is now our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, everybody says, Amen! Yung pinakamalakas na palakpak. Tayo po'y magsipo. Isang magandang umaga po sa lahat ng narito mula sa ating pong representative from 6 provinces po ng Bicol Region. At tayo po'y natutuwa dahil tayo po'y napaunlakan ni Pastor Lando, ang ating pong magiting na coordinate ng regional director po ng Bicolandia. At nakakatuwa pong isipin, nakita po namin kung gaano po yung sakripisyo nyo sa paglilingkod ng Panginoon. At babaunin po namin ito pabalik. At para makita ng ating pong mga taga Cavite, taga Laguna, taga Rizal, at sa lahat po ng ating mga kasamahan, kung gaanong masisipag po ang ating pong manggagawa
sa lugar po ng Bicolandia. Ang aking pong topic na binigay ni Pastor Adi ay, sabi nga, leadership and passion. Pero ito po ay aking pong ginawang title, Leading Passionately. Sapagkat lahat dito po ay mga manggagawa, lahat po ay leader, lahat po ay nagpapastol ng tupa ng ating Panginoon. Bago sabi nga, sumiklab ang isang apoy, kailangan nag-uumapoy ang maglalagay nito. Sapagkat nung nakita ko kahapon doon sa Masbate, iba yun din po yung move sa kanila. Sabi ko nga kay Pastor Adi, Pastor, maraming preacher ang lugar na ito. Kasi yung mga lugar na hindi pa naabot, sila po ang unang na-minister at sila ang dadalhin sa lugar na iyon. Amen po ba? Praise the Lord. Papa natin ang Panginoon. Marami. Dahil meron akong nakausap, sabi ko sa kanya, ano yung naramdaman mo? Kinuryente po ko ng Panginoon. Tama. Dahil meron kang gagawin. Dahil sayang na ba ng kuryente kung di natin to gagamitin. No? Kung pala siya po taga Burias Island pala. Ang layo pala noon. Yung lugar na yan. Ano ko pa ho nakikita yun. But pray, makita din natin. So sabi nga ng Romans 12:11, the Passion Translation, never let the fire, basahin po natin sabay-sabay, never let the fire in your heart dies out. Keep it burning with passion as you serve the Lord. Napakaganda mong verse, ito po yung binanggit ni Pablo sa mga taga-Romano, na ang mga new believers, mga nakakilala doon sa Panginoon, ay wag lang silang manatiling believers. Lalo silang maging masikap at masigasib na magamit ng Panginoon to the fullest. Sino po sa inyo dito ang gustong gamitin ng Panginoon to the fullest? Taas po ninyo ang kamay. Yung hindi tumaas ang kamay, hindi ko alam kung saan kayo gagamitin. Praise God. Okay, kasi sa amin sa Cavite, isa lang aming salita. Pag sinasabi ko na sino ang gustong magpagamit sa Panginoon, pag hindi tumaas ang kamay, sino ang gagamit sa iyo? Sino ang gagamit sa iyo? Pag may nag-resign, kanino ka na maglilingkod? Amen? Nakuha niyo ibig sabihin? Amen. Kaya yun din ang sabihin niyo sa kanila. Kapag hindi ka maglilingkod, kanino ka maglilingkod? Merong isang tao na ang pangalan niya ay Leroy Ames. Siya po ay author ng 14 books. Kasama po itong The Lost Art of Disciple Making. At minsan po siya po ay dumako sa isang youth meeting na dinaluhan po ng 200 na mga kabataan. At doon po itong mga kabataan ito ay sila po ay masigla at meron silang talagang nais na makapaglingkod din po sa Panginoon. At yung 200 na yan, yung kalahati, nag-interview siya. At tinanong niya ang mga kabataang yan ng isang tanong. Ito po yung kanyang tanong. Bakit mo sinusunda, o why do you follow man who heads up the mission in your church? Sa Tagalog po, para higit po nating maunawaan, bakit mo sinusundan ang isang tao na namumuno sa misyon ng inyong simbahan? Kayo po, tatanungin ko po, ano po ang dahilan? Bakit kayo naririto? Anong dahilan bakit po kayo nagpapatuloy? Sino nag-inspire po sa inyo para gawin ang pinagagawa ng Panginoon? Para sa akin, bukod sa ating Panginoon update, pinakamataas po yan. Walang tatalo sa Lord. Bishop Brother Eddie. Siya po. Kaya nakita ko po na marami tayong natutunan sa kanya na sa edad niya ngayon ay patuloy pa rin malakas, andun pa rin yung kanyang kasigasigan, yung nagniningas na apoy ng paglilingkod. At para bang nakakahiya naman, sabi mo sa iyong katabi, nakakahiya naman na tayo bilang mga JIL ay hindi maging katulad ng tao, ng ating pastor. Amen po ba mga kapatid? Ako yun ang pakiramdam ko, nahihiya ako. Mas matanda siya kaysa sa akin, but yet, yung kanyang passion hindi nagbago. I was born again 1981. Naging manggagawa po ako 1982, JIL Oroyo High School. Inumpisahan ko po ang pagbulilingkod sa School Outreach Ministry sa FEU. Then pagkatapos ko po, ako po ay naging bahagi ng company outreach
bago tumungo po sa Hong Kong, inumpisan po namin ng pioneering ang GI Hong Kong International. Pagkatapos nun, bumalik ako sa Pasay, and then tinawag ako ng Panginoon sa Cavite, 1999. Doon po ako nag-umpisa mag full-time. So nakita ko si Brother Eddie noon pa, ganun hindi nagbago. Ganun pa rin ang kanyang yung mission, yung kanyang vision. Sabi ko, napakapalad pala natin, GIL. Sabi mo sa iyong katabi, napakapalad na pala natin. Kaya huwag ka nang aalis, huwag ka nililipat. Napakapalad natin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Palapalan natin ang Panginoon. So sabi ganon, mayroon itong 3 bagay ang kanyang nakita. Doon sa interview niya, sa half ng 200 na mga kabataan, ay number 1, kaya daw sila sumunod because of the leader's vision. Mamaya tatalakayin po yun ng isa nating speaker. Dahil sa pangitain. Pangalawa, the leader's availability. Dahil sa kanyang oras na binibigay. Pangatlo is the leader's commitment. Dahil sa kanyang determinasyon. 3 bagay ang nabanggit niya kung bakit itong mga kabatang ito ay handang maglingkod. Pero may isa akong idadagdag na pwede natin maging kumpleto. Kasi baliwala ang mga to kung wala itong pang-apat, the leader's passion. Sabi nga natin, the leader's passion. Kasi may vision ka nga, may availability ka nga, may commitment ka nga, pero kung nawala naman ang passion, hindi mo rin magagawa. Yung alab sa pamumuno. Kasi ito ay talking about the leader ng ating pong church o yung ating pong gawain. Tanong nga natin, what is leadership? Ito po'y lagi nating naririnig. Sabi nga, ang leadership is influencing others toward a common goal or vision. Ito po ay, sabi nga, ang pagiging pamumuno sa lahat, hindi man sa simbahan, sa man tayo pupunta, yung ikaw ay makahimok, makaanyaya, makaimpluwensya ng mga bagay na pinaniniwalaan mo upang magkaroon kayo ng iisang goal o tinatag nating layunin at pangitain. Yan po ang leadership. Ito po yung guiding, inspiring other. Ang isang leader ay gumagabay at nagbibigay ng inspiration sa kanyang mga nasasakupan. No? Kaya wala kang makikita masyadong negative sa isang leader. Kadalasan kahit na negative, okay pa rin, positive pa rin siya. Kasi ayaw niyang mamatay. Yung init ng paglilingkod ng kanyang mga nasasakupan. Amen po ba, mga kapatid? Hindi po tayo ang naglalagay ng tinatawag natin tubig para mamatay ang apoy. Tayo mismo ang nagsasabi, sige, diretso lang. No? Tuloy-tuloy lang. Kakayanin natin ang lahat. Dahil sabi nga ng Panginoon, doon sa salita ni Pablo, magagawa natin ang lahat. Dahil kay Kristo, na sa atin nagbibigay ng kalakasan. Amin po ba, mga kapatid? Palapakan nga natin ang Panginoon, magagawa natin ang 6 million population ng Bicolandia ay maihatid sa paanan ng Panginoon. Kami kasi sa Cavite, lagi namin encourage, ay kung ano ang populasyon ng iyong municipality o city, yun dapat ang ating ipanalangin. Natutunan ko po yan sa isang misyonaryo na Chinese missionary na siya po yung bumisita sa Hong Kong nang siya po ay nagturo. Kapag kami nananalangin, hindi kami nananalangin na, Lord, pinagpipray ko itong mga gato. Hindi. Populasyon ang pinagpipray nila. Ganon sila pala manalangin. So sabi ko, napakaganda pala nun. Kaya sabi ko nga sa ating mga kapatid, doon sa aming lalawigan, kapag mananalangin kayo, wag lang yung mga kapitbahay, kung ano, ipanalangin natin kung hanggat maaari. Sabi nga ng Panginoon, occupy till I come. Amen. Ipanalangin natin ang buong populasyon ng ating city, municipality, o buong region. Maihatid natin bago dumating sa Panginoon. Ano man ang mangyari, kalahati man yung maihatid natin sa paanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng gospel ng ating Diyos. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya ini-inspire mo sila. Kaya nga sa amin, lagi sila sabi, ilan na ang nahuli mo? Ilan na ang isda ang nabingwit mo? Kung hindi pa, ihagis ang lambat.
ihagis ang lambat hanggat may mauhuli, hulihin. Sa amin kasi hindi kagad sinasabi natin, pas matanda ka, tabi ka. Hindi pa pwedeng ganon. Lahat tayo kikilos. Sapagat kahit na tayo senior citizen, na katulad ko, sino dito mga senior citizen, kaya pa po natin. Amen. Amen! Amen! Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, anong gusto nyo? Doon lang tayo sa bahay, hinintay na lang natin ang ating kamatayan? Hindi! Magandang maglingkod kahit abutan tayo, basta naglilingkod. Kaya ang tawag namin, super senior. Nasaan ang mga super senior? At ngayon, asa na mga super senior ng Bicolandia? Praise the Lord! Hallelujah! Marami pa po tayong magagawa. Sabi nga ni Brother Eddie, kung siya nga at si Caleb, di ba? Marami pa ang nakubkob na para sa ating Diyos. Kaya leadership is making decision and taking responsibility. No, sa kanya, yung desisyon, hindi pa pwede pagkatiwala kung kanino man. At nasa kanya din ang pananagutan pagka nagkamali. Sasagutin mo talaga yan. Di ba? And empowering others to grow. Talagang, ano po natin yun na lumago sila. Ayaw nating maging, bonsai. Ayaw natin silang maging bansot. Gusto natin ang ating mga manggagawa ay lumago. Kung pwede nga lang, higitan tayo. Salamat sa Diyos, sabi nga ni Ate Dory. Salamat sa Diyos kung nahigitan ka kasi magaling ka na namumuno. Amen? Magaling kang leader. Palapalan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga, ano yung passion naman? Passion is intense enthusiasm or excitement to do something. Katulad na nakita namin ngayon, galing kayo sa iba't ibang lugar, no? Napaka ano po, kung sa amin lang siguro yan. Ako marami ng excuse. O diba? Pero kayo, nandito kayo. No, hinarap niyo yung dagat, hinarap niyo ang mahabang daan. No, para lang kayong makinig. Sino nga naman kami pakikinggan nyo? Hindi naman kami si Brother Eddie. Hindi rin kami si Kuya Joey. Yet, hindi nyo tiningnan. Tiningnan ninyo yung ating pong makukuha sa training na ito. Amen? Praise the Lord. And pursuing something with energy. Puno pa po tayo ng enerhiya. May energy pa ba? Hindi yung umiinom ng energy drink, hindi po yan. No? May enerhiya ka pa ba? Sabi mo sa iyong katabi. Yes, may energy pa siya. And, ang pinakamaganda, dedicated pa ba siya? Saan mo ginagamit ang enerhiya mo? Baka mali na ang pagkakagamit. Nawawala na tayo. Nalilista tayo. Kaya ang tendency, namamali na tayo ng ating pong pagbibigay, ng ating commitment. And, ang pinakamaganda is being fully engaged. Lagi kang kasama. Sabi mo nga sa iyong katabi, lagi ka bang kasama? Sa lahat ng mga gawain ng Panginoon, ang sinungaling ay pupunta ng impyerno. Amen? Yun. Lagi kang kasama. Kaya nung sinabi ni Pastor Adi, may lakad tayo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko pa po alam kung paano ang gagawin. Pero nanalangkas, dahil alam ko, may gagawin ng Diyos. Sasama ako. Mahirap man yan. Puntahan natin yan. Kung saan man yan. Dahil kung aking leader ay ganun ka-intense, ang kanyang yung passion, sino ba kami para hindi hawaan din ang passion? Di ba? Amen? Kaya dapat sa mga leader nyo, katulad ng ating director, Pastor Lando, sasama tayo dahil kasama niya ang Diyos. Sasama tayo kay Brother Eddie dahil kasama niya ang Panginoon. Amen! Sasama din tayo sa ating Pastor Adi ng Southern Luzon dahil kasama niya ang ating Panginoon. You are fully engaged. Amen. What are the different spiritual condition of church leader? Ano nga ba ang napamansin natin mga kondisyon ng ating mga leaders sa church? May iba't ibang kondisyon po yan. Number 1, cold. Marami na po ang malamig. Hipuin nyo nga yung katabi nyo na babae sa babae, malamig ba siya o mainit? Matthew 24:12. Ang sabi doon, because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold.
Dahil dumadami po, matindi po ang intense ng wickedness sa buong mundo at maging sa atin, lumalamig na po ang pag-ibig ng marami. Marami na pong sinungaling ngayon. Na pag umaawit, I love you, Lord. Pag sa oras ng kailangan, excuse me, Lord. Diba? Excuse me, Lord. Diba sinungaling yon? My heart desire is to bless your holy name. Paano mabibless? Nasaan ka? Para mag-bless ang Lord. Naku niyo mga kapatid. Kaya dumadating sa punto na marami po sa atin dumadanas po sa ganyang kondisyon. Katulad ni Demas ng 2 Timothy 14. Si Demas po ay co-worker ni Pablo. Siya po ay isang committed worker ng panahon na yon. Sa kasasama niya sa misyon, kay Pablo, hindi na siya nakatingin doon sa misyon. Nakitingin na siya sa ambisyon. Iba na ang tinitingnan niya. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay, ang puso niya ay nanakaw ng mundo. At nagpaalam siya kay Pablo, iniwan niya si Pablo sa misyon. Sino kaya ang naranasang iniwanan ka sa misyon? Nasabi, sasama po ba kayong lahat? Amen. Pagdating ng oras, dadalawa lang kayo. Asawa mo at saka ikaw lang. O di ba? Napakahirap noon mga kapatid. Kaya, tandaan po natin, yung nangyari kay Demas ay nakuha ang puso niya ng mundo. Mas minahal niya ang mundo kaysa sa Panginoon. Kaya nanlamig ang kanyang pag-ibig, nawala yung apoy at nawala ang malaking privilege na siya'y dapat ginagamit ng ating Panginoon. Amen po ba? Malaki po bang pribilehyo na ginagamit tayo ng Diyos sa ubasan niya? Yes. Dahil ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi ang sino man. Kaya tandaan po natin, isang malaking pasasalamat na pinili ako ng Diyos, pinili ang bawat isa sa atin. Sino nga ba ikaw? Sino nga ba ako? Tayo po ay pamunasan lamang, sabi ni Kuya Ed, pamunasan lang tayo, no? Para tayong mga basahan sa kanyang harapan. Pero pinahalagaan tayo ng Panginoon. Hindi lamang tayo nakakilala sa Kanya, ginamit pa tayo ng Panginoon at pinagpala ng Diyos dahil mas minahal natin ang Diyos kesa sa mundong ito. Amen! Praise the Lord! Kaya dito po sa research, bakit maraming nanlamig ngayon? Ito po ay research, no? According to Pew Research Center, Christianity faces significant losses due to people switching religion or becoming affiliated. For every 100 adult raised as Christian, 17.1 leave, while 5.6 join, resulting in a net loss of 11.6. Totoo po yan. Kahit saan ka pumunta, saan ang bansa, marami po ngayon ang mga Kristiyanong nag-exit, lumalabas. Dahil para sa kanila dumating sa punto na wala na silang relihiyon. Wala na silang kinikilalang religion. Kaya for every 100 daw na adult na na-raise as Christian, mga Christian yan, 17.1 ang umaalis sa church. Ni-raise up mo sa bata pa lamang, children ministry, naging KKB, di ba? Naging Wayan. O, nakuha niya mga kapatid, napunta sa iba't ibang mga bansa. Pagdating ng araw, nakalimutan nila ang kanilang Christian faith. Sila po ay nakontaminate ng mga lugar na kanilang pinuntahan. Kaya kung mayroon man tayo na i-evangelize, meron man tayo mga first-time guests na tumatanggap, 5.6 lang po yan. Maliit ang bilang. At ang nawawala po sa atin ay 11.6 na mga Kristiyano na. Mga nakakilala na. Kaya hindi ba pwede na ito'y bigyan natin ng tutok na panalangin, na ang prayer natin ay wala nang aalis, madadagdagan pa. Amen po ba? Madadagdagan pa ng mababait. Ha? Siyempre, kailangan mabait eh. Kung di mabait, mahirap yun. No? Mga makakatulong sa ministry. Amen? No? Kaya, tandaan po natin yan ng isa.
Ang isang bagay makikita po natin, kung saan ay makikita po natin dito ay yung pangalawa. Yung pangalawa po ay committed but not passionate. Committed siya, pero hindi naman siya passionate. Doing the work but lacking fire. Sino kaya example natin dito? Luke 10:38-42, si Martha. No? Verse 40, alam natin istorya nito. But Martha was distracted by all preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Then sabi ng Panginoon sa Luke 10:41-42, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed or indeed only one. Mary has chosen what is better. It will not be taken away from her. Maraming tao nasa ministry nga, nandito nga sa church. Ang problema naman ay makikita natin yung katulad ni Martha na nagtatrabaho pero hindi na masaya. Di ba? Marami na siyang nakikita. Marami na siyang bagay na nirereklamo. Pati pastor, nirereklamo na niya. O di ba? Parang isip niya, siya na lang ang gumagawa. Di ba? Kanya, bakit siya hindi? Bakit ako? Nagkakaroon na siya ng comparison. Di ba sinabi naman ang salita ng Diyos, mind your own business? Nabasa po ba natin sa Bible yon? Kung sila hindi gumagawa, hayaan mo sila, ang Lord na bahala sa kanila. Pero ikaw, huwag mong putulin ang maganda mong ginagawa. Mind, sabi mo sa iyong katabi, mind your own business. Hindi yung business natin ng yung mga business natin dyan. Hindi ho yun. Yung anuman, ang merong ginagawa sa iyo ang Panginoon sa ministry o anuman yan, yan ang tutukan mo. Palaguin mo yan. Katulad ng isang negosyo. Palaguin mo yan hanggang marami ka maibigay sa paanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Do your best. Do your best. Palapakan natin. Gawin mo ang nararapat. Kaya tandaan po natin, ito si Martha. Marami sa atin. Kaya ang tendency, yung iba, parang nandiyan, pero wala na sa kanila yung puso ng pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Ako na naman ang papakanta. Ako na naman ang magtuturo. Ako na naman ang pahayuin mo dyan. O di ba may mga gano'n na? Di ba nakakapagod naman? Di ba sabing gano'n? Mga kapatid, delikado na po yan. Baka maiwan ka sa rapture of the church. Maiiwan ka sa 7-year tribulation, 7 years hell. Amen? Kaya dapat hindi po half-hearted. Ayaw ng Lord ng lukewarm. Pero merong isa, tanda natin, Martha's negative side, her busyness and prostration led her to compare herself to her sister. Yung po ang kanyang negatives. Marami naman siyang positive, pero may part siya ng negative nang dahil sa kanyang kaabalahan, ninakaw yung anuman ang pinaka-the best na dapat iibigay niya sa Panginoon na katulad ni Mary, kaya siya ay napoprostrate. Siya po ay napoprostrate dahil wala na siyang ginawa araw-araw sa buhay niya, kundi mag-compare. Lagi siyang nagko-compare ng sarili niya sa iba. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, marami din yan sa loob ng church. Sabi mo sa iyong katabi, sana hindi tayo yan. O diba, tayo na lang. Na hindi tayo yan. Amen. At ang pangatlo, na makikita naman nating another, no? On fire. Sabi nga natin, on fire. Engaged and passionate. Ito naman yung matindi. No? Talaga pag nakikita mo, hindi pwedeng hindi ka gagalaw eh. O, diba? Hindi ka pwedeng hindi kikilos. Abay, on fire to eh, di ba? Di ba masarap makasama mga on fire? Masarap yung makasama yung mga nagniningas at nag-aalab ang apoy? Amen? Ay, napakasarap po kasama yan. Kaya kung kayo ay hihanap ng mga kasama, yung on fire. Huwag ka sasama doon sa mga nasabi kong pangalawa, yung grupo. Dahil mawawala yung fire sa puso mo. Kaya dito,
isa sa mga bagay nakita kong on fire from the very beginning hanggang sa last breath ng buhay niya. Marami yan eh. Pero ang nakita ko talaga ay si Apostle Paul. Bakit? Ano sabi ni Apostle Paul? Siya nga mismo nagsabi sa 1 Corinthians 15:58, sabi nga natin, sabay-sabay natin mga kapatid, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself. Ano sabi? Always give yourself. Ano, saan? Fully, hindi half-hearted. Hindi 20%. Hindi 90%. But ang sabi, fully, buong buo, 100% to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hindi nawawala ng kabuluhan ang ginawa mo sa Lord. Mayroong kang gantimpala. Hindi mo man makuha dito sa lupa, makukuha at makukuha yan dahil yan ay para sa'yo. Walang magnanakaw niyan. Yan ay talagang nakatalaga para sa'yo. Magugulat ka pagdating ng araw. Napakarami mo palang certificate sa langit. Amen? Ng lahat ng ginawa mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Meron ako isang kwento, malit lang, para hindi naman tayo magtagal. Praise God. Merong isang taong namatay. Napunta siya sa langit. Kwento po ito. Tapos after that, nung siya pumunta na doon sa lugar na pagpupuntay niya, na place na hinanda sa kanya ng Panginoon, nakita niya, napakaraming mga certificate ang nandoon. Mga larawan. At may napansin siya isang larawan na isang pulube, binibigyan niya ng tinapay. Sabi niya, Panginoon, ano yan? Nakalimutan ko na yan eh. Pero sa akin, hindi ko nakakalimutan. Ito yung time na Christmas time, meron kang nasa lubong na pulube, hindi mo siya nilagpasan. Ibinigay mo yung tinapay na dapat panghanda ninyo sa Kanya. Alam mo, anak, lahat ay nakalista. Hindi pa pwede na makalagpas sa mata ng ating Panginoon. Kaya tuwan-tuwa siya kasi lahat pala nakasulat doon sa kanyang tahanan. Sa ating kaya, pag kinuha tayo ni Lord, ano kaya makikita nating certificate doon? Amen? Marami din. Amen? Marami. Dahil marami din tayong naging ambag. At nawa yung walang ambag, ay mag-umpisa lang mag-ambag. Praise the Lord. Then si McEwan, ang sabi niya ganon, to have leadership, you must first have passion. Ulitin natin. 1, 2, 3. To have leadership, you must first have passion. It is impossible to lead without passion. Kasi si Kuya Ed, kung hindi siya passionate, wala na ang JIL. Wala na. Itong church na ito. Nakatulad na ibang nag-umpisa nung araw, nakasabayan nila. Nang una, passionate na passionate. No? Kasabayan ng JIL. Pero ngayon, nawala na sila. Hindi lang sila namatay, yung pinasahan nila, hindi na nakuha yung ganong kapasyon. Hanggang nawala na yung church nila. Pero si Brother Eddie, nangarap pa sa 50 years daw natin, lahat mga kapatid, lagpasan na natin, no? Yung bansa na maabot ng gospel, no? At lalo na sa Pilipinas, na ating pong assignment. Lalo na sa Bicolandia. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, sabi ni Pastor, no? Yun ang pangarap natin eh. Dahil kung pangarap, kunin natin yon, own natin yung pangarap na yon. At mangyayari yon. Kasi bakit? Gawain ho kasi ng Diyos yan eh. Dahil tayo po, sasamahan niya, sabi ng Bible, sasamahan ko kayo kahit sa kayo pumunta. Yun ang pangako ng Panginoon. And what is leading passionately? Tatlo lang po ito. In the biblical context, leading passionately is defined as leading with wholehearted. Buo yung puso mo, strong enthusiasm, kumbaga ay strong, masyadong grabe sa atin na katuwaan, na magawa mo yung purpose driven by the Holy Spirit. Hindi naman mangyayari kung hindi tayo driven by the Holy Spirit. Whole, buo ang puso. Kaya nga pag tinatawag tayo sa isang ministry, buo ba ang puso mong tanggapin? Hindi tayo katulad ng iba, kasi tinulak lang ako eh.
Kasi napilitan lang ako eh. Kaya tendency, pag pinapunta mo yan sa mission field, walang iuuwi yan. Walang maiuwi kasi naging fail ang kanyang pagpunta. Pero pag ang pinapunta mo dyan, ay buo ang puso. At talagang nasa puso niya yung pagiging masigasig na gawin ang pinagagawa ng Panginoon. Tandaan mo, hindi uuwing bigo yan. Ito ay puspos ng tagumpay dahil siya po ay sinamahan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. And it is characterized by the deep commitment to God and serving others in fulfilling God's mission. Ito po yung malalim. Talaga yung kanyang commitment, hindi magigiba. No? Nung araw may kanta kami. Nung araw na sabi niya no na nothing move us, 'di ba? No, ano man ang mangyari, walang sino man ang makaka-move sa iyo, 'di ba? May kanta kami noon eh. Nakaawit, nakakalimutan mga JIL na song niya noong araw, na malalim ang iyong pag-ibig sa Diyos, kung kaya't yun din nagtutulak sa iyo para paglingkuran mo ang mga taong ito, para ma-fulfill natin ang God's mission. Sino ang example nito? Billy Graham. Kilala niyo si Billy Graham? Amen. Ano sabi ni Billy Graham? Nung siya po yung nakakilala. Ang sabi niya, once you have been to the cross, you will never be the same. Ulitin natin. 1, 2, 3. Kapag nakilala mo si Jesus na napako sa krus, hindi ka na muling babalik sa dati. Billy Graham became a Christian in 1934 at the age of 16. He started his ministry around 25 years old, preaching the gospel. It is estimated that he preached the gospel to over 215 million people. 215. Grabe yung seriousness niya. Kasi bakit? Ito ang kanyang sikreto. Billy Graham's passion to lead people to Christ stemmed from the deep conviction that Jesus is the only way to salvation. He believed everyone deserved a chance to hear the gospel and experience God's love. Yung pala nagtulak sa kanya. Kung bakit ginagawa niya, na bagamat sabi niya kahit siya sa pumunta, ito yung nasa puso niya, na sabi niya, na gusto niya, na pinaniniwala niyang maraming tao na walang magiging daan ng kaligtasan. At naniniwala siya na dapat ang bawat tao ay magkaroon ng karapatan na makilala, marinig man lang ang tungkol kay Jesus. Yun ang nagtutulak sa kanya. Yung mga na-experience siyang pag-ibig ng Diyos. Kaya no wonder, hanggang sa huling kamatayan niya, yung 250 plus million na yon, I believe, hindi na siya hahatulan ng Panginoon dahil nagawa niya ang pinagagawa ng Diyos. His heart was to see people transformed by faith in Christ, and he dedicated his life to sharing the message globally. Globally. Yun yung naging puso niya na lahat mabago. Mabago. Kaya nung nabasa ko to, Lord, ito rin ang prayer ho ni Brother Eddie, na mabago hindi lamang ang mga Pilipino, kundi ang aming bayan. Kaya nga, Diyos at bayan tayo eh. Amen? Na talagang hindi tayo titigil hanggat hindi nagkakaroon ng righteous governance sa ating pong pamahalaan. Hanggat hindi nagkakaroon ng pagbabago ang ating pong bansa, sapagkat may pangako ang Panginoon sa bansang ito, that the Philippines will become a blessed nation minus apostasy. Amen po ba mga kapatid? At ito po ay ating pinaglalaban hanggang sa dulo ng ating buhay. Hindi tayo titigil. Hindi ang mga masasama ang dapat namumuno. Dapat ang mga anak ng Diyos. Kayong mga kabataan, mag-aral ho kayong mabuti. Dahil darating ang araw, baka na kayo na po ang magsusunod na senador. Magiging susunod na congressman. Magiging susunod na mayor. At malay natin, baka magiging susunod na siyang hahawak ng 7 pillars of the society. Amen? Malay natin. Hindi naman, wala naman tayong kung ano ang future. Kaya nga, umpisahan nating mangarap na magbabago ang climate, yung atmosphere, yung landscape ng bansa natin. Katulad kanina, nahuli ho kami.
dapat nakarating kagad kami dito. Pero praise God, merong Kristiyano. Bakit? Kasi na-share ang gospel, may isang Kristiyanong pulis, at nung nalaman si Pastor Adi ay born again, at Pastor, sige na po. Alam naman niya nagsasabi ng totoo. Amen? Yun ang pangarap natin. Ako, pangarap ko sa Cavite darating araw, ultimo tsuper, ultimo nagtitinda sa palengke na yan, ultimo nagwawalis sa aming daan, ultimo mga guro, lahat, everything na nandiyadyaan ay mga nakakilala sa ating Panginoon. Sapagkat ang aming pong stronghold ay alam nyo na, agimat. Kaya matindi ang aming stronghold doon. Pero wala siyang magagawa sa kapangyarihan ng aming Panginoon, ating Panginoon. Amen? Kaya babaksak yung stronghold na yan. Kaya, tandaan ba na, from Global Frontier Mission Organization, tingnan po natin, around 3.42 billion people, or 42% of the global population haven't heard the gospel or have no access to it. Pero mo isipin mo, 42% sa buong mundo ay hindi narinig ang gospel at wala silang access para marinig ito. Isang bagay ang nakita ko, mga kapatid, naging sa probinsya po namin, nung ako ay nag-share ng gospel, dala ko ang Bible. May 20 Bible ako. At pagkatapos ng binigay ko po yung Bible, sabi niya, ito ba yung Bible, Net? Opo, yun po ang Bible, salita ng Diyos. Ngayon ko lang nakita ang Bibliyang yan. Ngayon ko lang nahawakan ng Bible. Doon sa lugar namin, malapit na yon sa Kabiasnan. How much mo yung mga remote area na hindi pa naabot ng Biblia? Ang pangarap natin, makapasok ang Panginoon at ang Bible sa loob ng tahanan para makilala nila ang ating Diyos. Amen. Tingnan natin sa Pilipinas lang, nakuha ko po ito, no, sa Project Joshua. In the Philippines, there are 8.5 of the population, or approximately 9.35 million are not yet born again or haven't experienced spiritual birth. This is based on the number of people who aren't affiliated with any religion or didn't declare their religion. In Luzon, ito po ang mga hindi pa po. Marami pa po dito ang hindi nakakilala o born again. Pulilio and Sibuyan. Visayas, Tablas, Bantayan, Siquijor, and Siargao. Mindanao is Dinagat, Surigao, Sulu, Tawi-Tawi, and Basilan. And ano source natin? Population of the Philippines 2025, religion in the Philippines, and Project Joshua. Hindi pa naabot, o kung naabot, hindi pa, konti pa lang, kumbaga, ang bilang. Pilipinas na yan. How much more doon sa mga bansang sarado ang gospel? Kaya dapat, ang ano natin ay, kung tinitingnan natin to, Lord, ano ang magagawa ko? Ano maiaambag ko sa kanila? Ano ang pwede kong gawin? Panginoon. Bukod sa panalangin, dito lamang sa lugar natin, ako lagi sinasabi, dito lang sa lalawigan na assignment na binigay sa atin ng Panginoon. Ang Bicol, assignment na binigay sa atin, sa inyo yan ng Lord. Yung bawat lugar na binigay sa inyong probinsya, assignment po nyo yan. At kapag ang assignment ng Lord na binigay sa atin ay ginawa natin, sino unang matutuwa? Sabi nga, isang kaluluwa lang maraming anghel ang natutuwa. Amen? Kaya lagi nyo sabihin sa mga kasama ninyo, assignment natin to. Huwag nyo akong pabayaan, hindi ako ang gagawan to. Lahat tayo gagawa dito. Lahat tayo tulong-tulong. Amen po ba? Na ma-conquer natin ang lugar na ito. Amen? Kaya only the Spirit-filled, passionate people can lead these people to Christ. Only Spirit-filled. Hindi ito magagawa ng lukewarm, hindi ito magagawa ng cold, hindi ito magagawa ng mga tao na lack of fire. But the only Spirit-filled, passionate people can lead these people to Christ. Number 2, leading passionately means you're willing to take risks, push boundaries, and challenge the status quo because you're so invested in the cause. Ang leader passionate, yung apoy na naglilid sa kanya, ay willing niyang ibigay ang lahat-lahat, magsakripisyo man siya, alang-alang doon sa pangitain, alang-alang doon sa Great Commission. Sabihin nga natin, Great Commission is our mission. Lakasan po natin para marinig ng Panginoon. Amen? 1, 2, 3. Kaya we are willing to take risks. Amen? Kaya nating ibigay. Kaya natin i-push ang lahat ng boundaries
Lahat ng mga stronghold, foothold, mental hold na nandiyan. Kaya ng Lord na wasakin ng mga yan para makapasok ang salita ng Panginoon. Like Nehemiah, he leading passionately in the book of Nehemiah. Hindi ko nababanggitin yan. Because of his burden for Jerusalem, he left his position as cupbearer to address a need of his homeland. After praying for the king's favor, he went to Jerusalem wanting to participate and rally. Hindi lang siya tumarabaho Rally his people in rebuilding the ruined city of his ancestor. Nehemiah's risk-taking was fueled by his trust to God and passion for the mission. Yan si Nehemiah. Iniwan niya muna ang lahat-lahat. Tumungo sa isang lugar na kailangan ang kanyang alam, yung kanyang estratehiya, lahat ng binigay sa kanya ng Panginoon, at doon niya ginamit. Kaya minsan nagsabi ko, pwede ba yung mga kabataan, pray nga natin, yung mga kabataan gumagraduate? Kasi dito sa Pilipinas, pag gumraduate ka ng doktor, hindi ka muna pwede nang pumunta na ibang bansa. Magsiservisyo ka muna ng 2 taon. Ano kaya sa Kristiyano? Pwede bang magserbisyo muna siya sa lugar niya bago siya tumungo sa iba't ibang lugar o makapag-train? Kaya yun ang kabataan. Tanungin nga natin ang kabataan. Baka iniisip na, punta na ako ng Maynila. Kasi yan na ngayon ang mga ng pastor. Wala silang nagagamit. Tinitry nila mula bata, kabata. Pagdating na pag-aral, aalis. It's high time. Kung kami nga naiwan namin na sarili namin trabaho, iniwan namin ang lahat. Sumunod lang sa Panginoon. Pastor Adi, iniwan nila lahat ng mga nanditong pastor. Iniwan nila. For the sake of the gospel. Kaya ng mga kabataan dito, parang kukonte, mga kapatid. Parang si pastor pa rin ang gagawa. Parang si pastor pa rin. Ulitin natin. Kasi nakita ko yun sa pamahalaan. Kasi nawawalan tayo ng doktor. Nawawalan tayo ng nurses. Di ba? Amen? So may batas na kailangan. Dito muna exercise. Doon ka muna sa baryo. Doktor ng baryo. Diyan ka muna. Tingnan mo muna. Tumulong ka muna. At kung meron ka, saka ka palang lalabas. Sa atin kaya, tayo na ngayon, hindi naman utos, conviction lang. Para matulungan natin ang ating mga probinsya. Dahil yun ang kulang Mga batang manggagawa na papupuntahin at siyang gagamitin ng Panginoon. Na inapuyan. Inapuyan kayo. Saan nyo gagamitin yung apoy? Binigyan kayo ng kapangyarihan. Saan nyo gagamitin ang kapangyarihan? Of course, one of our mission, hindi one, the major of mission natin is the Great Commission. Amen. Pag-pray nyo po yan, sino kaya ang ihipuin ng Panginoon? Nehemiah 6:11, sabi ni Nehemiah, nang siya po na sinetreten, na siya po ay inaano ng kanyang mga kasama, na umuwi ka na, sabi niya, wag mo nang ituloy yan. Ano sabi niya? He said, should a man like me runs away? Ang katulad ko, tatakbo, para lamang umiwas, hindi ako iiwas, tutuloy ko ang pagtatayo. Kaya, tingnan niyo po, the rebuilding of Jerusalem will take 52 days. In Nehemiah 6:15, he raised his safety and reputation, he trusts in God, gave him the courage to face threats and opposition. Pero asa na ngayon si Nehemiah? Siya po ay nagpakita ng courage. Amen? A great leader's courage to fulfill his vision comes from passion, not position. Yung tapang na meron si Nehemiah, ay nakuha niya yon. Hindi dahil siya ay nasa posisyon, kahit wala ka sa posisyon, kung meron ka nito, tandaan po natin, nakuha niya dahil because mahal niya ang Panginoon at ang gawain ng Panginoon by John Maxwell. Palapakan nga natin ang Panginoon. Huli na po ito, pangatlo. Leading passionately is to empower others to lead. It means giving people the confidence, skills, or the authority to take charge themselves. Yung ikaw, bilang leader ka na passionate ka, gusto mong ipagkatiwala mo rin sa mga taong alam natin makagagawa. Alam natin na mag-extend pa ng kapareho mo. Parang si Brother Eddie na hindi lang siya
kundi ibinagkatiwala niya. Hindi siya parang nagkaroon ng jealousy o maaaring siya ay na-insecure. Hindi eh. Pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Pati ang pulpitong ito, pinagkatiwala niya. Yung simbahan ay pinagkatiwala. Ganun ang leader eh, amen? Hindi siya natatakot. Kasi alam niya, yun ang tulad ng ginawa ng Panginoon. Like Jesus empowering His disciple to spread the gospel in Matthew 10:142, na empower niya ang kanyang 12 disciple. Yung disciple niya, nag-empower, at sila po ang nag-take charge ng lahat. Bakit ang mundong ito ay na-conquer nila with the gospel of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, bago tayo magtapos, passionately trusting other with responsibility. Kailangan magtiwala po tayo. Kung nagawa yan ng ating pastor, magtiwala po tayo. Kaya nilang gawin yan after natin silang ipag-pray. After ng mga training, after ng mga bagay na equipping. Mentoring them to grow. Lagi natin silang kausapin para lumago. Giving space to make decision. Bigyan din natin pagkakataon na sila mag-decide. No, para yung leadership skills nila ay ma-develop. Inspiring other with energy. Kapag nakikita kayo, no, parang si Brother Eddie, ang Diyos niyo ba ay buhay? O diba, talaga buhay na buhay. No, sabi niya, yung God niyo ba ay dead? Hindi dead. Our God is alive. Isipin mo, inspire na inspire ka. Doon pa lang, Diyos mo, buhay na. Eh, dapat tayo buhay na buhay din. Amen? Palapahan natin ang Panginoon. Kaya, sabi nga, tandaan natin, as conclusion, only people who love the Lord 100% and are touched by the Holy Spirit can live passionately. Sino naman ang pwedeng maging passionate? Yung mahal niya. 100% ang ating Panginoon. No turning back. No turning back. Amen? Are you ready, church? To be used by God mightily? Tayo po'y tumayo. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Hindi na po tayo aawit because we're lack of time. Lord, naririto kami. Salamat po, dakilang Diyos. Sapagkat hindi mo hinayaang mamatay ang apoy na yan, kundi ito po'y sinindihan mo pa. Sinilaban mo pa, Panginoon. Alam na alam mo kung papaano, O Diyos, nangangailangan ka ng mga tamang tao, lalaki at babae, na siyang gagawa nito, Panginoon. Nandito po sila. Salamat po sa kanila, O God, na sakripisyo sa ginawa nila noong paman din na nag-umpisa ang gawain sa Bicol. Salamat po sa mga leaders na nauna po at lalo na nagpapatuloy. Nawa maipaso nila kung anuman ang mga naranasan nila ng mga kamangahamanghang bagay, mga miracles, Panginoon, mga magagandang bagay, mga kabutihan mo, Panginoon, sa susunod na generation. At nawa, O Lord, sa bawat isang narito, naniniwala po kami kung sila may aandap-andap ngayon, kung sila may nanlalamig, muli mo silang tawagin, Panginoon, at muling mag-commit ng buhay para sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat hindi ka nawawala ng mga anak mo na gagawa. Dahil ikaw ang Diyos na nagsabi, sasamahan mo kami at kami po'y magtatagumpay. Hayaan mo ang banal na Espiritu, Panginoon, ay bumaba sa bawat isa po sa amin, O Diyos, sa araw pong ito. Muli mo kaming ibalik sa una naming pag-ibig, sa una naming, Panginoon, pagmamahal sa iyo, na handa naming ibigay ang aming buhay, Panginoon, alang-alang sa Great Commission. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak na siyang magkukumit ng buhay at hayaan mo sila po'y maging matagumpay. Gamitin mo sila to the fullest. Pagpalain mo sila, Panginoon, lahat ng mga churches, lahat ng mga pastor at manggagawa sa lugar pong ito. Ikaw lamang ang tanging Diyos at wala na pong iba. This is our prayer in Jesus' name. Everybody says, Amen and Amen. Salamat po na marami. Amen. Marami pong salamat, Pastora Jeanette, sa pagpapaalala po sa amin kung papaano po mag-lead passionately. So kanina po, meron po siyang nabanggit na different spiritual conditions of church leaders. Ang tanong ko po, sino po ba kayo dun sa tatlo? Kayo po ba si Dimas? Hindi. Sabihin nga po natin, hindi ako si Dimas.
Kayo po ba si Martha? Hindi din. Hindi din po kasi si Martha po committed but not passionate. Siya po ay sumusunod. Kaya lang sa Bicol, ngurob. Pareho po ba sa Bicol din dito sa Camsur, Cam Norte? Yan, nagangurob-ngurob. Pero po, eto po yung dapat na maging encouragement po sa atin. Let us all be like Paul. Amen po ba? On fire and fully engaged and passionate. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. And now as we prepare to break for lunch, let's take a moment to thank God for the fruitful morning sessions. May I request Pastora Mimay Fernandez to lead us for the closing prayer. Tayo po ay, pwede po bang tumayo po tayong lahat? Ayan, kanina pa po tayo nakaupo dyan. Ayan po. Tayo po ay manalangin. Dakilang aming amang Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat sa unang session, sa katuruan, hayaang ito po ay hindi lang namin napakinggan. We believe that the Holy Spirit has already impacted in every single cell of our heart and mind upang bawat sa amin ay maging passionate sa mga assignments na binigay niyo po sa amin. Thank you, God, for our speaker a while ago. Napatuloy mo pa pong bless si Pastora Jeanette more than ever before. And thank you, God, for the food that we will partake today. May it will nourish our physical bodies at ang lahat ng naghanda, naghain, hayaang ibalik pa po sa kanila ng ibang klaseng pagpapala. And as we are having eating fellowship, your presence be experienced by each of us. Thank you, God. And all the glory, thank you, Lord Jesus, for blessing Israel, the Philippines, and all Jillians. This we pray in Jesus' name. Amen.